Ang ganda ng plating. Look at that. Hello, hello, hello everyone. Welcome again dito sa aking kusina. Ayan, at nagbalat na ako ng patatas, carrots, at ang lulutuin natin ngayon ay sabaw. Bagay na bagay sa very cool na mahangin na weather outside. Hugasan na muna ang mga carrots. Maraming water dito, bastante. Mga ilog at dagat ay punong-puno ng water. Ang patatas ay brand new. New potatoes. Bagong ani. Ganon din yung carrots. Ito ang ating mga sangkap na gagamitin. May sausages ako. Tawagin dito ay gnocchi. Yan, 2 sibuyas na matamis. Pamintang durog, marami. Para mas masarap at 2 cubes ng beef. Siguro kalahati lang ng gnocchi ang aking puputol-putulin. At ang carrots naman ay parang botones lang ang aking pag-cut para pantay sila ng gnocchi na parang botones ang aking pag-chop-chop. At ito namang broccoli ko ay namulaklak na. Hiwain natin muna ang masarap na sibuyas na white, matamis. Vegetable na rin ito. Palagi itong nasa aking kitchen na sangkap. Hindi ako nawawala nito. Pati yung purple. Ayan. 2 para marami. Mas masarap ang ating sabaw. At itong mga carrots naman ay parang botones ang aking paghiwa. Yan, para madaling sandukin ng kutsara sa oras ng kainan na, di ba? Kayo dyan, ano ba ang mga gulay na paborito ninyong gawing sabaw? Comment nyo na lang dyan sa mga viewers at sa aking mga palangga dyan. Comments below sa video na ito kung ano ba ang paborito ninyong kagulayan na ginagawa nyong sabaw. Yan, so ang ganda, diba? Parang mga botones, parang mga piso-piso. At ang patatas naman, new potatoes na ito, bagong ani na sa farm. Siyempre binili sa supermarket. Paboritong patatas kasi malagkit siya tapos malinamnam. Annabelle yung pangalan. So, hindi ko alam kung dyan ba sa inyong lugar ay may Annabelle din na patatas. Ang sarap. Ako kinakain ko lang siya kapag steam. Binibit-bit-bit ko lang sa sa aking kamay at sinusubok para siyang ubi or parang urabi doon sa isla namin. Hindi na kailangan ng asukal or anuman. Nakain ko lang siya ng pure na patatas. Itong broccoli ko namulaklak na sa fridge, kaya yung stem na lang yung aking ilalagay sa sabaw. Kasi itong flower niya ay nag-bloom na. Kasi naka 2 days na siya sa refrigerator. Kaya itong stems na lang yung aking ilalagay sa sabaw. At ang mga flowers na yan ay hindi na kasi nag-bloom na siya. Kulay na yellow, na brownish. Pero pwede pa naman. Kaya lang ayokong isama sa sabaw. At ang ating gnocchi naman, sausages, ayan, luto na yan. Pwedeng kainin ng diretso na. Pero para maiba naman,
hindi naman palaging chicken or di kaya beef, ay nakit naman ang aking gagawing sabaw. Gluten-free yan. Lahat ng niluluto ko na pagkain namin ay gluten-free lahat. Organic, healthy, at dahil very careful sa kinakain dito. Ayan. Parang botones din ang paghiwa ko ng sausages or nakit kasi marami. Pag isa lang, nakit. Ayan. So, sama-sama ng lahat sa ating magandang kaldero. Ayan. At ang tubig na nilalagay ko ngayon ay kulong-kulo na yan sa kettle. Para madali at mas mabilis ang pagluluto. Pinainit ko na kaagad ang tubig. Ilalagay na ang sibuyas, ang bango. Palaging mabango ang ating niluluto. 2 beef cubes, pampalasa natin. Ayan, at may mga sangkap na rin sa loob yung beef cubes na yan, mga herbs na yan. At ayan, lasang beef na yan. Iba na ang kulay ng kanyang sabaw. I-add na natin ang ating carrots na parang mga botones. Ang ganda ng kulay, golden na golden. Parang mga ginto sa ilalim ng mining company, right? At ang patatas, isunod na natin. Hiniwa ko ang patatas ng medyo pa-dice na medyo maliliit kasi lalapot yan siya, pero buo pa rin siya. Ito na ang ating broccoli stems. Yan, para ang ganda ng kulay. Wow! Ang combination ng kulay, parang Crayola. At ilagay na rin natin ang ating sausages para sabay-sabay na lahat na maluto sa iisang sabaw. Ang bango. Yung beef cubes talaga. Pampalasa na at ang bango pa. Plus yung onions, 'di ba? Maraming durog na paminta. Very healthy sa ating katawan. Kapag maraming paminta, nagdagdag na tuloy ang bango ng ating niluluto. Anong niluluto ninyo dyan sa ngayon? Ayan, at mamaya, pag lumambot na ang mga ito, lalapot na yung kanyang sabaw. So, takpan natin at 2 minutos. Ay, buksan na uli natin. Wow! At kumukulo na siya. Mabilis lang siya kasi yung tubig na ginamit ko ay napakuluan na. Usually, ang ginagamit ko sa sabaw ay yung pangatlong hugas ng bigas. Kaya lang ngayon, hindi ako nagsaing kasi nga ito ay potatoes na, carrots pa, and sausages. So, wala ng kanin-kanin ito, kundi tinapay na lang ang kasamang kainin, kaya hindi na ako nagsaing. So, yung water na ginamit ko ay hindi pangatlong hugas ng bigas, kundi pinakuluan ko na sa water kettle para mabilis lang siyang kumulo. See? Takpan uli natin at palipasin natin ang 2 minutos lang at buksan na uli natin. Kulong-kulo na siya. At palagay ko, malambot na ang patatas at carrots at ang ating broccoli stems. Yan, kasi itong nakit ay luto na talaga yan. Parang ano na lang yan, preheat na lang dyan sa ating sabaw. Wow, ang ganda na. May pula at green na additional pa. At
gold na inad ko dyan. Here we go. Ayun. At, ang bango. Isik, pulong-pulong na siya. Tikman natin. Dagdagan natin ng soya sauce. Dahil medyo matabang siya. Dahil madaming sabaw. Yan, at malapit na tong maluto. Ilalagay na natin ang ating sweet paprika. Para manamis-namis siya at maganda ang kanyang kulay additional sa ating sabaw na niluluto. Yan, palalambutin lang natin ang ating paprika. At bago natin takpan, maglalagay tayo ng dahon ng sibuyas na sariling ani ko na dito sa aming garden. Kaya hindi nabibili sa supermarket. Yan, ang ganda ng kulay. Kompleto na ang Crayola. Wala lang purple. May black na, paminta is black, right? Ayan, so walang purple. Luto na ito. Konting minutos na lang. At magpe-plating na tayo. Ayan. Sure na lumapot na yung sabaw. Ayan, pwedeng-pwede na. Luto na ang ating potatoes, carrots, broccoli, sausages, paprika, soup. At sa last, ang ating fresh na chanterelle, cantarili na bagong kuha sa forest. Tumubo na. Pero maliliit pa lang, mga butones pa lang para additional pa. Ayan. At 1 minutos ulit nating pakukuluan. At habang kumukulo, nahugasan ko na ang ating 1 kilong panghimagas na matamis na ubas. Ayan, 1 kilo yan ang bigat. At napaka-crunchy. Super sweet ng ganitong grapes at wala siyang seeds. Plating time na. Ayan. Ang ganda, diba? At kumuha ako ng bulaklak ng cressy dito lang sa front yard. Para pang decor natin. Para maganda ang ating setting. Ayan. Golden na golden ang sabaw. Kumusta na kayong lahat dyan? Gutom na ba? At yan yung bread, may butter and cheese. Yan ang kasamang kakainin. Kasama ng masarap na sabaw na ito. Maraming salamat sa inyong pag-watch. And don't forget to like and comments. Hanggang sa muli nating pagkikita, kainan na, and bon appetit! Thank you for watching. See you again! Bye!